On November 8, 2013, Super Typhoon Yolanda, internationally known as Haiyan, said to be the largest storm to hit land in history, slammed into eastern Visayas. And caused unprecedented destruction and despair to thousands of Filipinos. Mga bata nanuok nga makaharadlok hatun tudang nga kakukusog hatun tudang nga bagyo nga anamon mga anak nga diri 9 taon na kukuang kunhain manunuksok hadto kaya namon ginibakwitan kay nabayog man liwat nagnurigyaw ton kakusgon gud niya na narapyo nagpinanuok na nga tanan nagkalagsan mga bata hangad ko kita ko na akong mga anak akong mga palibot han akong mga silingan waray gud blanco na gud siguro kung ginkuan kami hadto hang Ginoo amo na gura dadto ang katapusan kay grabe gud hing kakukusog anak ko nanak mamay nga nahangkop gud akon hintuda nga halos kami mamatay talaga hito didto nga amon ibakwitan nga amon eskwelahan kay nagkakukuha sila nila trasis na kulugod ma'am. Nagkukuha niya trasis tapos nagkalupad ba niya? Makaradlok. Sing pa man, makaradlok talaga namon. Diri ko nakaruyag nga ni ma. In the aftermath of Yolanda, thousands lay dead, while hundreds of thousands lost their homes and livelihood. The sea has never been more salty, with the tears from broken hearts and dreams. Nagkawa ang mga balay namo lubi sa sa mga basakan ang wa maani na damage sugod talaga. Yung ibang bangka sa panagat at saka yung pukot na wala. Baga katimahan bagyo baga paghupahang bagyo na found out na namon nga an akong sityuhan barangay may sa kasi nga sityo Anyo Road nagharawan ang mga balay pagkatimag gud ang bagyo waray gud baga nasalin nga mga ari-arian kay talagang super typhoon man ang bagag mabuta amon totally blackout gud namon komunidad ang mga pakabuhi waray kuryente waray tubig, waray baga kukuhaan nga mga makukuha nga mga panginabuhihan namon tagsa-tagsa nga tawo. Ang pag-abot ni Yolanda, ako nga ni baga nakagtuok gud ako hadto nga panahon hitungod nga kusog-kusogan pagyo. Nakikita ko nga tanan nga nanlulupad ang mga atop ko ang mga balay, nagkakaluluab, nagkakaruruba pagkatapos nagkaharos kada minuto tutumbaan mga lubi, mga puno. Hindi lang nakakatakot, nakakatruma pa. Katapos lahat ng ari-arian, yung may mga ari-arian, may mga hanap buhay, nahinto lahat. Hindi rin na pwede maibalik kung pag-unahan naon talaan bagyo. Kaya ngod nga makori, pera kabulan nga waray ng pagkaon nga tuhay. International aid poured into the country. Among the first international organizations that responded to the victims was ECO Cooperation. ECO is in most of the areas that have been affected by
Typhoon Yolanda. Our interventions range from shelter to livelihoods to psychosocial support for the victims of the disaster. Within 1 week from landfall of Yolanda, we were able to start our relief operations already. ECO and ACT Alliance partnered with various Philippine non-government organizations to implement various projects aimed at improving the conditions of Yolanda survivors, help them organize, build their capacity to sustain their livelihood, link with relevant government agencies, and prepare for future disasters. ECO stayed to help the survivors rebuild their lives. Tudako na akong pagpasasalamat anuhan ideals nga nag-sponsor adton mga legal documents so gadan amon marriage contract na balyuan na dayon mga libraries tanak mga anak mga land title dako kaupay an epekto ha imo kalugaringong kay ultimo valid ID kumbaga baga kalahin waray kumbaga hakuan waray nim identification o identity ha imo kalugaringon. Doon kami pag ginaano pag paghimon abono pananumhan kung ginaano pagpalaguhan tanumhan kagang kaming karabaw para makabulig daw mong pag-uma kunwaray po makanhi an rights diri kami nababaro nga kami usa kami nga beneficiary han CLOA kay kunwaray ka nga ni pinapakita nga titulo o ito nga CLOA diri kami matataganhin usa nga itong pabalay. Sa ECO din na nagbigay ng mga relief good, mga sardinas, banig, jug, komot. Ito na building galing din to sa PKK ECO. Bali sa amin barangay ay nabigyan po kami ng ng 82 household na binigyan ng shelter kit at 250 household na nabigyan ng relief goods. PKK intuduan kami kung paano nagseminar kami hanbawsi tapos paano kami pag-atubanghan mga tikang nga barangay ngadto ha municipal ngadto ha province kung paano namon pagharanihan mga tawo nga maka-process kami han amon mga kinahanglan nga mga papel. Ginpatanong kita ang kasagingan. Kami nagtatanom, kami ang gisusuhulan. Ganyan papakaon pagod kami han ECO. Intagaan kami hinabono, intagaan kita hin manok. Gin-training kami. Damo lang nga training tapos ini nga amon na wing oyster tikang manggihapon ta era nga assistant na amon tapos inin pidi ka may damang hirap pidi ka manginhatag amon nga 10 unit so amon gihapon na na amon dako lang nga bulig namon. Bili kami ng 20 chainsaw 20 karabaw para magsimulang maghakot magputol at maghakot ng mga nyog. Planting nakapagtanim kami ng umabot na sa 50,000 coconut trees in coordination namin sa Philippine Coconut Authorities. Vegetable, nakapagtanim na kami ng vegetable. Ngayon ay itik naman. Kuha na nakuhan karabaw, katimain nga may adaman mga inutod ng mga lubi, ginsasaog. Mo pa na ito na nakabulig hamon, kaya kung nawara ito na karabaw, di man liwat hamon nakakabulig. Kaya wala man ang ibang kabuhian. The diverse types of aid and assistance ECO and ACT Alliance extended to Yolanda-affected communities through its local partners made and continued to make profound impact on the lives of beneficiaries. Sa kanila kami humuhugot. Ngayon natututo na kaming humarap sa mga matataas na nasa gobyerno kahit sino. At taas noon namin, silang nagturo sa amin na taas noon namin sasabihin na farmers kami. Amad tong nakabulig, hamon, pagkaon, pagpilatan ako ng eskwela, nakakakumpag allowance, nagdaman ako college. Self, nagpapadayon na po yun pagkananom yung pag-uma. Pero nga, nakakabulig man termin kaya hamon. Pero lahat ito naman at pagkaon, iba na babaligya. Napakalaking tulong yung ibinigay sa amin na mga trainings like CRM, DRR training, psychosocial. Dahil doon ay ang mga nanay ng aming barangay ay unti-unting natututo paano humanda at paano makarecover sa nagdaan na Yolanda. Kami rin mismo na mga women ay natuto na rin gumawa ng mga intervention para sa aming komunidad at para sa mga kapwa member. May ada ako baga napurot nga mga hints ito nga kung paano ang maging leader, kung paano pag-organize, kung paano
tagsa-tagsa kung ano ni mo posisyon. Waray man kami income, natagang kami han ikukari tiningamon pedicab, nakakalibre kami kada adlaw-adlaw namon. Basta nga tangarang akit kinita, 50 gihap. Nahitustos ko ang mga anak, kung ano na mga paggamit, mga panabton. The assistance of ECO and its partners continue until today, empowering people, rebuilding communities towards a more resilient and sustainable future. ECO and its partners leave an indelible mark in the hearts and minds of the people whose lives they have touched. Nang pasalamat gud ako sirhan iko nga nakabulig gud haamon. Diri la relief gud san ira gimbulig haamon kun diri ang mga babaye paano ba matuto nga mga nabuhihin kalugaringon ba nga makabulig han iya pamilya sir. Nagpapasalamat kami sa ICO kasi sila na-finance rights. Diri ko masisiringhin pamaagi lahing pagyakan nga salamat kay tumatagos sa puso anda ko nga bulighan rights. Damo amon pasalamat sa among kooperatiba kay intagang kami hinigayon nga magka-ursa. Ma-eco man, tax form sa palad, dako nga salamat. Kung sakasakali, bumalik herangan hipa, di namhira, sinyo niya, di kami haeyo. Kakaraw to namhin maupay. The Philippines is one of the countries of the world that are most vulnerable to disasters and the impact of climate change. Yolanda has taught us, the Filipinos, the government, and the international community, important lessons in pursuing preparedness, adaptation strategies, and resilience using the lens of human rights and inclusiveness at all times. Maraming salamat, PKK ECO. Maraming salamat sa iyong mga bulig.